Isang misteryosang babae ang palihim na lumabas sa gitna ng isang madilim at maunos na gabi para bumisita sa simbahan na may pusong puno ng lungkot. Iniwan ng babae ang isang sanggol sa pintuan ng simbahan bago umalis at pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama ang naging desisyon niya. Dahil masyado pang maraming dapat isipin para sa kinabukasan ng bata, pero biglang nabawasan ang bigat ng kanyang damdamin nang maisip niya na ang bata ang magiging pag-asa ng mundo. Pagkatapos tumalo ng kuwento pabalik sa nakaraan at itinakda ilang taon matapos ang pangyayaring iyon sa isang futuristic na estasyon ng tren, nakilala natin si Sayakudo, isang masigasig na binata na bumibisita sa kabisera ng bansa sa unang pagkakataon, samantala agad siyang nakaramdam ng pagkailang nang mapansin niya ang pagmamadali at abalang pamumuhay ng mga tao sa kabisera. Sa katunayan, ilang segundo lang ang lumipas, ay nadaanan siya ng isang malakas na alon ng mga taong tumatakbo ng buong bilis sa estasyon. Pero biglang sa gitna ng kaguluhan, tumigil si Sai para tulungan ang isang matandang babae. Malinaw na hindi komportable ang matanda dahil hindi normal na makatagpo ng taong may malasakit sa ganoong pagkakataon. Pagkatapos hindi napansin ni Sai ang pagkainis ng matanda at ipinilit pa rin niyang tumulong kahit na tinanggihan siya nito, biglang dumating ang waifu na nakalampas kay Sai, ilang minuto na ang nakaraan at marahas siyang sinapak. Pagkatapos nalaman na ang waifu pala ay apo ng matanda. At dahil doon inisip niya na sinusubukan ni Sai na samantalahin ito, ipinakilala ng waifu ang sarili bilang si Hattori Junko, isang estudyante sa Magic Academy. At nang makita niya ang suot ni Sai, ay agad niyang napagtanto na kabilang din si Sai sa akademya. Pero biglang inamin ni Sai na hindi pa niya alam kung saang klase siya mapupunta. Dahil unang araw pa lang niya, dumating ang transportasyon at mabilis silang sumakay habang nagpapaalam sa lola ni Hattori. Pagkatapos, sinamantala ng mga kabataan ang biyahe para mas makilala ang isa't isa, kaya nagtatanungan sila ng mga personal na bagay. Ipinaliwanag ni Sai na siya ay transferee, kaya nabigla ang waifu dahil kilala ang akademya sa napakahigpit at napakabigat na proseso ng pagpasok para sa mga transfer students. Bagaman inisip ng waifu na nais ni Sai na maging isang civil servant, pero malinaw na inamin ng binata na gusto niya maging isang high priest, ang pinakamataas na ranggo na maaring abutin ng isang tao. Nakita ng waifu ang determinasyon ni Sai, kaya nagpasya siyang suportahan siya. Pagkatapos inamin ng waifu na galing siya sa pamilyang Suhara, ang mga lingkod ng bansa. Bukod pa dito, itinuro ni Hattori kay Sai ang isang kakaibang panata para pagtibayin ang kanyang pangako. At kahit simple lang ang ritual na iyon, ay agad na unawaan ni Sai na napakabigat ng kapalit kung sisirain ang panata. Kaya naisip niyang tunay na naniniwala ang waifu sa kanyang pangarap. Biglang pagdating ng ilang segundo, dumating na sila sa Magic Academy at halatang namangha si Sai sa laki ng lugar, kaya mabilis siyang ipinasyal ni Hattori. Pagkatapos saglit silang naghiwalay, dahil kailangan ni Sai pumunta sa infirmary. Pagdating niya ay sinalubong siya ng doktor na siyang nagche-check sa kalusugan ng lahat ng bagong estudyante. Ipinaliwanag ng waifu na si Yada, isang artificial spirit, ay kayang agad mag-diagnose ng kalagayan ng bawat estudyante. Pero hindi lang iyon, dahil kaya rin nitong hulaan ang magiging propesyon ng bawat isa. Nang dumating na ang oras ni Sai, biglang nagkagulo ang lahat ng ipahayag ni Yada na si Sai ay magiging Demon King sa hinaharap. Malinaw na nagulat ang binata dahil kumbinsido siyang magiging high priest siya. Kaya lalo siyang natigilan ng makumpirma ng waifu na hindi pa kailanman nagkamali ang mga hula ni Yada. Ipinaliwanag ni Hattori na 100 taon na ang nakalipas ay halos nawasak ang mundo dahil sa isang lalaki na may kakayahang pamunuan ang mga demonyo. Sinubukan ni Sai na ipaliwanag na wala siyang balak maging Demon King, pero napilitan ng waifu na ipaalam sa mga autoridad dahil natrauma ang mga estudyante nang malaman ang tungkol sa kanya. Pagkatapos dinala siya ni Hattori sa klase at ipinakilala sa mga kaklase. Natuwa si Sai nang makita na nasa parehong klase din si Hattori. Pero napansin niyang galit pa rin ang waifu sa kanya. Dahil dito ginawa niya ang lahat para baguhin ang sitwasyon at biglang nagbigay siya ng emosyonal na talumpati sa harap ng lahat ng estudyante. Kahit na antig ang ilan sa kanyang mga salita, pero lalo pang nagkagulo na maalala ng isang estudyante na ayon sa tala ng kasaysayan ay ganito rin ang ginawa ng orihinal na Demon King. 100 taon na ang nakalipas, pagkatapos biglang inanunsyo ni Hattori ang eleksyon ng mga estudyante. At sa lahat ng ikinagulat si Hiroshi ay nominado si Sai. Ikinainis ito ni Hattori. Kaya saglit na nag-isip si Sai at tinanggihan ang nominasyon dahil naniniwala siyang lalo lang sisira ito sa kanyang reputasyon.
Sa halip gusto niyang magtrabaho sa cleaning department para magmukha siyang mapagpakumbaba at malayo sa kapangyarihan. Pero ipinaliwanag ni Hattori na ang mga tagalinis ng paaralan ang pinakakakaiba at pinakamasalimuot, lalo itong ikinagalit ng waifu dahil pinipilit niyang patuloy na maniwala sa mga salita ni Sai. Galit na hinarap ni Hattori si Sai at pinaalala ang pangako na ginawa nila ilang oras lang ang nakalipas. Marahas na inatake ni Hattori si Sai, kaya napilitan ng binata na linawin ang lahat. Pero biglang lalo pang nagalit ang waifu nang subukan niyang ipaliwanag ng mahinahon. Dahil inakala nitong nililigawan siya sa harap ng lahat, ginamit ng waifu ang buong lakas niya para atakihin si Sai na nagresulta sa isang napakalakas na shockwave. Biglang isang kakaibang puwersa ang nagprotekta kay Sai at gaya ng inaasahan, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong akademya. Kinagabihan hiniling ni Sai kay Hiroshi na samahan siyang pumunta sa silid ni Hattori dahil nais niyang humingi ng tawad. Pero sa kasamaang palad, galit pa rin ang waifu, kaya nagsimula siyang habulin si Sai sa buong lugar. Matapos tumakbo ng ilang minuto, biglang nakatagpo si Sai ng isang misteryosang waifu. Pero sa kasamaang palad inisip ng waifu na umiibig siya dito, kaya agad siyang nakipaglaban kay Hattori. Dahil dito biglang lumala ang sitwasyon at tuluyang nawasak ang buong compound. Pagkatapos isang kakaibang waifu ang lumitaw sa eksena, at ipinakilala ang sarili bilang si Korone. Mabilis na pinagaling ni Korone ang mga sugat ni Hattori gamit ang kanyang mga makabagong kagamitan dahil siya ay isang android. Nagkamalay muli si Hattori at mabilis na tumakbo palayo kaya labis na nag-alala si Sai. Pagkatapos dinalang guro na si Tori si Sai sa opisina ng punong guro at doon nalaman na ang misyon ni Korone ay bantayan siya ng malapitan. Pero hindi lang iyon dahil kaya rin ng cyber waifu na basahin ang emosyon at intensyon ni Sai. Kaya sa huli pinatawad siya ng direktor na sa kabila ng lahat ay ipinakita pa rin ang kabaitan kahit alam na siya ay magiging kalaban ng mundo sa hinaharap. Pagkatapos tinanong ni Tori kung naaalala ni Sai ang lahat ng nangyari. Kaya ipinaliwanag ng binata ang kakaibang puwersang naramdaman niya. Doon naunawaan ng waifu na hindi kayang kontrolin ni Sai ang kanyang kapangyarihan dahil sobra ang dami ng kanyang magical energy. Kaya ibinigay ni Tori sa kanya ang isang magic notebook para makipag-usap gamit ang telepathy. Kinagabihan pilit na nag-concentrate si Sai para makatulog, pero hindi maintindihan ni Korone ang konsepto ng personal space. Kaya laging nakadikit sa kanya. Buti na lang naalala ni Korone na may mga masiding damdamin ang mga tao, kaya nakapagpahinga rin siya. Pero biglang naramdaman ni Sai na may nakamasid sa kanya. At nang lumingon siya ay tama ang kanyang hinala dahil nakatitig pala ang waifu sa kanya. Kinabukasan ginawa ni Sai ang lahat para hindi mapansin sa akademya. Pero biglang nakatagpo niya si Fujiko. Ito ang dormitory manager. Halata ang kaba niya dahil napakapopular at kagalang-galang ang waifu. Pero laking pasalamat niya nang tinrato siya nito ng mabuti. Sa katunayan bahagya pa siyang niligawan ni Fujiko. Kaya nagulat ang lahat ng nakakita. Makalipas nito napansin ni Sai na wala pa ring pasok si Hattori at maging si Kina. Kaya lalong lumaki ang inggit ng kanyang mga kaklase. Dahil literal na nakuha niya ang atensyon ng pinakasikat na mga waifu, kaya naggulong siya sa banyo at sinubukang gamitin ang magic notebook at sa kanyang gulat ay gumana ito. Masayang sinagot ni Fujiko ang kanyang tawag na ikinagulat din ng mga kaklase na palihim na nakikinig. Humingi ng tulong si Sai para muling makipagbati kay Hattori. At sa kanyang ikinatuwa pumayag agad si Fujiko, itinuro pa ng waifu ang paraan para pansamantalang i-deactivate si Korone. Dahil hindi sila magkakaroon ng katahimikan kung patuloy itong nakabantay. Kaya gumawa ng pakana si Sai para iligaw si Hiroshi na laging nakasunod sa kanya. Sa kabutihang palad, naging maayos ang plano dahil inisip ni Hiroshi na gusto ni Sai mapag-isa kasama si Korone at agad kumalat ang chismis sa buong paaralan. Pagdating nila sa tagpuan ipinaliwanag ni Korone na walang istorbo dahil puno ng halimaw ang lugar na iyon. Malinaw na hindi niya alam ang tunay na intensyon ni Sai, kaya kumilos siya ng normal. Kahit na parang pinakakaibang tao si Sai, ay hindi nagduda ang waifu. Pero biglang nahinto ang lahat ng maramdaman ni Korone, ang isang banta at lumabas ang isang mabangis na halimaw. Agad siyang pumasok sa posisyon para protektahan si Sai. Pero madali siyang naiwasan ng halimaw, kaya hindi nakinig si Sai sa babala. At siya mismo ang humarap dito. Sa gulat ng waifu pinatunayan ni Sai na wala siyang kasamaan sa puso, dahil imbes na patayin ang nilalang, ay ginawa niya itong isang kaibig-ibig na tuta. Pagkatapos nito, nakalimutan ng waifu na siya ay isang android at labis na naantig sa ginawa ni Sai dahil literal niyang iniligtas siya. Pero biglang naputol ang kanilang usapan
na matagpuan ng aso si Kina na nagtatatago ron. Kaya sinamantala ni Sai ang pagkakataon at agad niyang dineactivate si Korone gamit ang itinuro ni Fujiko. Kaagad ding dumating si Fujiko at ipinaliwanag kay Sai na hindi siya dapat mag-alala dahil mabubura ang memorya ni Korone kapag muli itong na-activate. Tiniyak din ng waifu na kakausapin niya si Hattori, kaya sobrang natuwa ang binata. Bukod pa dito, iminungkahi niya na sumali si Sai sa Discipline Committee dahil iyon ang pinakamainam na paraan para maayos ang kanyang reputasyon. Bago umalis, inabot ng waifu ang isang magic medicine at ipinaliwanag na magagamit ito para malaman ang damdamin ng isang tao. Pagkatapos nito umalis siya at ginamit ni Sai ang pagkakataon para muling buhayin si Korone. Gaya ng sinabi ng waifu ay wala na itong naalala. Sa kabutihang palad, agad niyang natagpuan muli si Kina. Pero nadama niya na dapat hatulan ang kilos ni Sai, kaya biglang namagitan si Kina. At sa halip ay nagbigay ng inosenteng kondisyon para sila ay maging magkaibigan. Sa gabi tinawagan ni Fujiko si Hattori gaya ng ipinangako niya. Pero biglang nagsinungaling siya ng diretsahan at sinabi kay Hattori na wala ng kontrol si Sai. Kaya pumayag si Hattori na makipagkita kay Sai alang-alang sa paaralan. Hindi niya alam na lahat ito ay pinaplano mula sa dilim ni Fujiko. Biglang ipinakita sa isang flashback ang bahagi ng malungkot na pagkabata ni Fujiko. Ang tanging taong tunay na nagmalasakit sa kanya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, kaya naging sobrang lapit nila sa isa't isa. Pero sa kasamaang palad ng waifu, ang pamilya. Ito ay tinapos ang buhay ng binata dahil sa mahina niyang performance sa mga gawain na itinakda ng pamilya. Malinaw na ito ay lubusang gumiba sa kalusugang pangkaisipan ni Fujiko dahil hindi niya kayang maunawaan ang sitwasyon. Sa katunayan doon mismo niya naisip na kailangan niyang maging malakas para hindi siya pasakitan dahil siya rin ang may pananagutan para sa pamilya sa hinaharap. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinapakita na patuloy pa rin niyang isinasagawa ang kanyang masamang plano para manipulahin si Sai. At ang plano ng waifu ay napakaayos at detalyado, kaya sa sumunod na eksena makikita kung gaano kawalang kamuwang-muwang si Sai. Ang batang Demon King ay nagre-relax sa mainit na bukal kasama si Hiroshi, pero sinamantala rin ang pagkakataon para matuto pa ng mas malalim tungkol sa mga sikreto ng paaralan. Biglang ibinunyag ni Hiroshi na may misteryosong sekta ng mga estudyante na nagpa-practice ng itim na mahika sa institusyon. Bukod pa rito, ipinaliwanag din niya ang masamang ugnayan ng sektang iyon kay Hattori dahil ang waifu ay nakuha ang respeto ng lahat sa pakikipaglaban laban sa masamang grupong iyon. Pag-alis mula sa mainit na bukal, biglang nakatanggap si Sai ng tawag mula kay Fujiko. Sinabi ng waifu na naayos na niya ang pakipagkita kay Hattori na ikinatuwa ni Sai ng sobra. Malinaw na hindi niya alam ang totoong intensyon ng waifu. Pagkatapos sa rekomendasyon ni Fujiko, nakakuha si Sai ng panayam kasama ang disciplinary committee. Sa gulat ng binata, ang entrance test para makapasok sa komite ay iba sa inaasahan niya dahil kailangan niyang ilabas ng literal ang kanyang lakas na mahika. Kaya agad itong umagaw ng atensyon niya dahil iniisip niya na hindi ito makakatulong sa kanyang reputasyon. Sa katunayan, ipinakita na si Fujiko mismo ang nagplano nito para kumalat ang takot sa mga pasilyo ng paaralan. Habang abala si Sai, biglang sinamantala ni Mike Falsac ang sandali para subukang i-deactivate siya. Pero biglang dumating si Kina at pinutol ang kanyang plano. Malinaw na naging sobrang hindi komportable si Sai sa nakita niya dahil iniisip niyang sinusubaybayan siya ni Kina. Pero biglang napagtanto niya na wala talagang ideya ang waifu sa nangyayari dahil pumunta lang siya doon para dalawin si Sai. Kahit ganoon nagsimulang mag-isip si Sai ng plano para makaalis kay Kina dahil ayaw niyang mahuli sa pulong nila ni Hattori, pero sa kabutihang palad biglang nagdesisyon si Kina na umalis mag-isa makalipas lamang ng ilang sandali dahil akala niya gusto ni Sai na makasama si Karone ng silang dalawa lang. At sa unang pagkakataon, hindi na nagabala si Sai na magpaliwanag pa na wala siyang atraksyon sa mga android. Dahil tuluyan na niyang naunawaan na nakikita siya ng lahat bilang Demon King. Kaya agad sinunggaban ni Sai ang pagkakataon at hindi nag-alinlangan ni isang segundo na i-deactivate si Korone. Nang wala na si Kina at si Korone, dali-dali siyang nagmadali papunta sa pulong. Malinaw na nang dumating siya doon, nagsimula na siyang kabahan dahil ang lugar ay sobrang madilim. At agad na nakumpirma ang kanyang hinala ilang segundo lang ang lumipas nang biglang nagkaroon ng sorpresang ambush. Isang misteryosong grupo ng mga bully ang lumitaw at nang makitang natumba si Sai sa isang suntok, agad nilang tinuligsa siya. Pero predictably, biglang napalitan ng takot ang kanilang mga tawa
Makalipas ang ilang segundo, dahil nagpapanggap lang pala si Sai, malinaw niyang idineklara na wala silang laban sa kanya. Ipinahayag ng mga bully na hawak nila si Hiroshi bilang bihag, pero syempre hindi ito nakapagpabago sa determinasyon ni Sai dahil nagawa niyang talunin ang mga bully nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ni Hiroshi. Tinalo ni Sai ang grupo sa paraang nakakaduda dahil gumamit siya ng sobrang lakas para supilin sila, kaya malinaw na nanginginig sa takot ang mga kabataan sa nakita nilang kapangyarihan ni Sai dahil kailanman ay hindi sila nakakita ng isang sobrang talento at makapangyarihang sorcerer. Pagkatapos nito, natupad na ang huling bahagi ng plano ni Fujiko. Dahil dumating si Hattori sa eksena sa mismong sandaling iyon, ginawa ni Sai ang lahat para ipaliwanag ang konteksto ng sitwasyon sa waifu. Pero tuluyang hindi siya pinansin ni Hattori at naniwala siyang tunay na masama si Sai. Sa katunayan, inakusahan siya ng waifu na ginagamit ang disciplinary committee para makapasok sa mga makapangyarihang lupon ng akademya. Inakusahan siya ng pagiging isang tyrant at malinaw niyang ipinaalam na sobrang nasaktan siya dahil naramdaman niyang ginamit siya ni Sai para may sakatuparan ang kanyang mga plano. Nakita ni Sai na tuluyang wala ng katinuan si Hattori, kaya napagdesisyunan niyang gamitin ang magic medicine na ibinigay sa kanya ni Fujiko. Pero hindi niya ito mahanap kahit saan, biglang lumikha si Hattori ng usok at sinamantala ang pagkakataon para tumakas. Pero bago siya umalis, malinaw niyang binalaan si Sai na sooner or later kailangan nilang magharap. Agad na nagmadali si Sai para dalhin si Hiroshi pabalik sa kanyang silid at ay reactivate si Korone para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito nakipagkita sa kanya si Tori para ipaliwanag na si Hattori, ay nangangalap ng lahat ng estudyante para atakin siya. Kaya agad itong nagbigay babala kay Sai. Kinabukasan gumamit si Hattori ng broadcast alert para ipatawag ang lahat ng estudyante. At nang dumating ang oras, hinarap ni Sai ang isang napakalaking hukbo ng mga estudyante. Kaya agad niyang sinabi kay Hiroshi na umalis para maging ligtas siya dahil gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para makatakas. Pero kahit ang broadcast alert ay tatagal lang ng isang oras, si Sai ay tuluyang napaligiran at wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ang hukbo dahil literal na wala na siyang mapupuntahan. Sa oras ng gabi, biglang tinawagan ni Fujiko si Hattori, gaya ng ipinangako niya. Pero diretsahan siyang nagsinungaling at sinabi kay Hattori na wala ng kontrol si Sai. Kaya pumayag si Hattori na personal niyang tapusin si Sai alang-alang sa paaralan, hindi niya alam na lahat ito ay pinaplano mula sa anino ni Fujiko. Pero sa tamang sandali, biglang dumating si Kina at pinigilan si Hattori. Sa katunayan, hindi lang niya sinubukang kumbinsihin si Hattori, kundi inilantad pa niya ang waifu sa harap ng buong hukbo sa pagsisiwalat na umiibig si Hattori kay Sai. Kaya biglang nagalit ang karamihan dahil naramdaman nilang parang niloloko sila ni Hattori. Kaya wala siyang ibang pagpipilian, kundi sumama kay Sai dahil ang mga estudyante ay literal na hindi na mapakali. Pero sa gulat ni Sai, biglang nagsanib si Korone at si Kina para gumawa ng atake laban sa nag-aaklas na mga estudyante. Bagamat natakot si Sai sa unang tingin, agad niyang napagtanto na ang atake ay walang pinsala at napuno lang ng bigas ang lugar, kaya kumalma ang lahat. Hindi niya alam na ininom pala ni Kina ang magic medicines. Pagkatapos nito, inanalisa ni Korone ang gamot at natuklasang may halong control magic, kaya agad siyang nakapansin. Makalipas ang ilang araw, muling kumalma ang lahat, kaya nakabalik si Sai sa klase, at sa oras ng PE, kailangang hatiin sa pares ang mga estudyante. Kahit gusto sana ni Sai na si Hiroshi ang kasama niya tumanggi ito, kaya kailangan niyang maghanap ng bagong kapareha, pero biglang nagboluntaryo si Hattori na tumulong na ikinatuwa ng sobra ni Sai kahit marami ang nag-usisa. Napansin ni Hattori na walang kaalam-alam si Sai tungkol sa universal principles ng mahika, kaya bigla niyang ipinaliwanag kung paano kontrolin ang daloy ng mana. Pero aksidenteng nawasak ni Sai ang lahat na lalong nagpabigat sa kalooban ng batang Demon King dahil ayaw na niyang makasakit pa kay Hattori. Pinaliwanag ni Hattori na para makontrol ang mana flow, kailangan niyang gumamit ng mental self-discipline room. Kaya pumayag si Sai at kinabukasan nagsimulang ihanda ang lahat ng kagamitan para sa training camp. At malinaw na sumama rin si Korone kahit siya ay parang kabataan pa. Samantala si Fujiko ay muling nagpakita na may hawak na lihim na impormasyon at nagplano na gamitin ang Mental Self-Discipline Center at sakay pinahayag na buhay pa rin ang kanyang kapatid dahil sa isang magic spell. Nang dumating si Sai sa training room kasama si Korone, binalaan siya bago pumasok na mawawala ang komunikasyon sa loob, kaya nagpaalam siya
At kahit 12 oras siyang mananatili sa loob, nagdesisyon si Corone na maghintay sa labas, pero biglang sumama pa rin siya para samahan si Sai. Sa gulat ni Sai, pumasok din si Kina nang hindi niya namamalayan dahil gusto lang niyang dalhan ng pagkain si Sai. Samantala matiyagang naghihintay si Fujiko sa labas para gumamit ng illusory magic bullets at kontrolin ang isipan ni Sai. Pero naging kakaiba ang training ng batang Demon King dahil hindi man lang siya naglagay ng seryosong pagsisikap para sa konsentrasyon at biglang nakakita siya ng mapa ng paaralan at nagpa siyang tuklasin ito dahil patungo ito sa isang napakahalagang kayamanan. Pero pagkatapos biglang natauhan si Sai at bumalik sa pagsasanay, pero gaya ng inaasahan agad na nahinto dahil naranasan niya mismo ang hirap ng pagiging nakakulong kasama ang dalawang waifu sa loob ng 12 oras. Hindi na napigilan ni Kina ang tawag ng kalikasan, kaya nagsimulang maghanap si Sai ng tulong gamit ang magic notebook, pero biglang naalala niyang putol ang lahat ng komunikasyon. Pero sinabi ni Corone na may nararamdaman siyang tao sa labas. Dahil nararamdaman niya ang mana nito, kaya natural na kinabahan si Sai at nagsimulang matakot. Dahil sa sobrang ingay sa loob, napilitan si Fujiko na talikuran ang kanyang orihinal na plano at pumasok dahil akala niya nababaliw na si Sai matapos ang isolation, pero sa kanyang pagpasok, nagulat siya sa nakita dahil ibang-iba ang sitwasyon. Ginamit ng waifu ang superpower ng mga babae para umiwas magpaliwanag at agad na tinanong si Sai na makita niya ang mapa ng paaralan. Kinuha niya ito at umalis ng walang paliwanag. Pag-uwi agad niyang tinanong ang kanyang kapatid, pero laking gulat niya na wala siyang nakuha ni isang sagot. Kaya buong gabi niyang pinag-isipan at kinabukasan iniisip pa rin niya dahil ang spell na bumubuhay sa kapatid niya ay hindi pumapayag sa pagsisinungaling. Biglang dumating ang isang misteryosong waifu na nagpatigil sa kanya at naging hindi komportable dahil malinaw na alam ng estranghera ang kanyang mga intensyon. Kaya agad siyang naging alerto pero mabilis ding umalis ang waifu. Pagkatapos nito, bigla niyang nakita ang mga pasilyo ng paaralan na puno ng kopya ng mapa na ikinalat kung saan-saan. Nakita rin ito ni Sai at nagka-interes, kaya lumapit siya para tingnan ng mas malapitan. Malinaw na agad siyang tinanong ni Fujiko, pero kumalat na rin ang balita sa mga miyembro ng disciplinary committee. Sinubukan ni Sai na ipaliwanag na wala siyang kinalaman, pero kahit hindi siya pinaniwalaan ng waifu, bigla niyang napansin na nagsabi ng totoo si Sai dahil nakita niyang idinidikit mismo ni Kina ang mga mapa sa dingding. Kaya gaya ng inaasahan, biglang nagalit si Fujiko at kinuwestiyon si Kina. Pero inosenteng sumagot ang waifu na gusto lang niyang akitin ang mga piratang mahilig sa pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang minuto, nakita na ni Sai ang resulta dahil maraming estudyante ang nasaktan habang sinusubukang hanapin ang kayamanan. Kaya dahil dito, biglang itinalaga ng disciplinary committee si Sai bilang tagapagsalita. Kaya napilitan ang binata na ipagbawal ang treasure hunt at agad siyang dinala ng council president sa student assembly. Doon maring inanunsyo ng batang Demon King ang mga bagong hakbang, pero biglang nagsimulang insultuhin siya ng mga estudyante dahil iniisip nilang nagsisinungaling lang siya. Biglang nagulat ang lahat ng isang green-haired na waifu ang umatake kay Sai at sinabi na siya mismo ang dapat matanghamanan para makita niya kung gaano kadelikado ang misyon. Napatulala si Fujiko nang makita muli ang green-haired waifu na ipinakilala ang sarili bilang Teria. Kinabukasan ipinadala si Sean ng committee chairwoman, pero bago siya makapunta, tinawag muna siya ni Fujiko sa isang pagpupulong at muling binigyan ng magic medicines na aniya ay makatulong para makontrol ang daloy ng mana. Sa gabi, naghanda si Sai kasama sina Hiroshi at Corone para sa misyon, pero biglang dumating si Teria at nagdesisyong sumama. Sinundan nila ang mapa at nakarating sila sa mga nakatagong guho kung saan natagpuan nila ang lugar na puno ng tombstones. Malinaw na matagal na itong naroon at konektado sa Great War. Sinunod ni Sai ang palatandaan sa mapa at nagsimulang hanapin ang tombstone ni Yamato na siyang gumawa ng mapa. Pero agad na nakumpirma ang hinala niya nang bumalot ang makapal na itim na ulap, kaya agad silang nag-alerta. Samantala, biglang sumugod si Hattori sa kwarto ni Kina sa kalagitnaan ng gabi dahil gusto niyang hanapin si Sai. Imbes na magalit, ipinaliwanag ni Kina na nasa delikadong misyon si Sai kasama sina Hiroshi Corone at isang green-haired na babae. Kaya mabilis na naisip ni Hattori na si Teria iyon at agad siyang umalis. Sa kabilang banda, inatake ang grupo ng ulap at napilitang lumaban. Pero mabilis na natalo si Teria, kaya ginamit ni Sai ang kasangkapang ibinigay ni Fujiko upang tapusin ang banta. Biglang naglaho ang ulap na pala ay binuo ng napakaraming paniki.
Pagkatapos nito, aksidenteng natumba si Sai at natuklasan ng tombstone ni Yamato at nakahanap siya ng tape recorder na mayroong artificial intelligence na nagbibigay ng malinaw na direksyon. Samantala biglang sumugod si Kina sa kwarto ni Fujiko at humingi ng tulong para iligtas si Sai. Mabilis na pumayag si Fujiko para mailihis ang atensyon ni Kina dahil natakot siyang matuklasan ng waifu ang presensya ng kanyang kapatid, pero laking gulat niya nang marinig pala ni Kina ang buong usapan niya at ng kanyang kapatid at hindi siya hinusgahan. Sa kabilang banda, tumakbo si Hattori papunta sa mga guho pero biglang nahulog sa isang misteryosong bitag. Samantala nakarating na ang grupo sa destinasyon. Dahil sa malinaw na direksyon at pagpasok nila sa guho, nakakita sila ng silid na puno ng mahiwagang baluti at napilitang makipaglaban. Mabuti na lamang na malaki ang inunlad ng kontrol ni Sai sa mahika mula nang lumaban siya sa mga bully, kaya natalo niya agad ang mga baluti. Pagkatapos nito, natagpuan ni Teria ang isang cellphone at iniabot kay Sai na agad namang natuklasan na iyon pala ang may direksyon patungo sa kayamanan. Gumamit si Korone ng makabagong teknolohiya at mabilis na natunton ang buka ng tubig, kaya nakarating sila sa isang hot spring sa ilalim ng lupa. Agad din na sumunod sina Fujiko at Kina at sumama sa grupo. Biglang may natagpuan silang susi at nagsimulang maghula kung para saan ito, pero ilang minuto lang biglang inaktiba ni Fujiko ang susi at bumukas ang isang magic teleportation circle. Pagdating nila natuklasan nila ang nakakagulat na balita na lahat ng hadlang ay planado ng committee para mailantad ang tunay na pagkatao ni Sai dahil ang kayamanan sa mapa ay magagamit lamang ng Demon King. Mabilis na tumakas si Fujiko at nagtungo sa lokasyon ng kayamanan at muling inaktiba ang susi kaya bumukas ang tunay na lugar ng kayamanan at laking gulat ng lahat nang makita nila na ang nakatagong relic ay isang dragon na pag-aari ng Demon King. Galit ang dragon dahil naistorbo ang kanyang pagtulog at nagsimulang bantaan si Fujiko dahil tanging ang tagapagmana ng Demon King lamang ang makakautos sa kanya. Pagkatapos nito, inaktiba ng dragon ang isang catalyst at ipinakita ang alaala na nagpabigla kay Fujiko dahil sa halip na kalaban ang kanyang kapatid ay isa palang bayani na isinakripisyo ang buhay para protektahan ang academy. Biglang naghanda ng malaking atake ang dragon pero agad na sumugod si Sai para iligtas ang waifu na lalo pang ikinagalit ng dragon, kaya napilitan siyang lumaban. Pero sa kabutihang palad, nagsimulang igalang siya ng dragon at kinilala siyang karapat-dapat at handang maglingkod sa kanya. Pero sa isang kondisyon, natanggapin niya ang sarili bilang Demon King. Kaya pagkatapos nito, idineklara ang batang Demon King bilang tunay na master ng dragon. Makalipas ang ilang araw nakatanggap si Korone ng utos mula sa mga nakakataas na ilantad si Sai at iminungkahi ng waifu na akitin ang batang Demon King dahil sobrang clumsy ito sa mga babae kaya inaprubahan agad ng mga nakakataas ang plano. Lumipat ang grupo sa tabing dagat para dumalo sa klase dahil sa isang dahilan. Ang paaralan ay nagpatuloy sa mga klase sa tabing dagat tuwing tag-init at malinaw na nakita ni Korone ang perpektong pagkakataon para isagawa ang kanyang plano na agad nagpabulahaw ng pamumula kay Sai. Sa katunayan, nagsimulang balikan ng binata ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw, kaya ipinakita ng isang flashback ang nakaraan. Noon pa man nag-apply na si Sai para sa summer school, pero biglang tinanggihan ni Tori ang kanyang aplikasyon para mapanatili ang kaayusan ng mga estudyante. Malinaw na labis itong ikinalungkot ni Sai dahil tila ba ang kapalaran ay hindi siya hinahayaang mabuhay na parang isang normal na binatilyo. Pero laking gulat niya nang bigyan siya ni Korone ng reality check at ipinaalala na siya mismo ang pinakasuwerteng binata sa buong mundo. Minsan panapatunayan ni Sai na hindi niya alam kung paano pahalagahan ang mga biyaya ng buhay dahil hindi niya maintindihan ang intensyon ni Korone. Sa katunayan, muling napatunayan ng waifu na kahit isa siyang android, siya pa rin ang perpektong waifu dahil nagawa niyang mapasama si Sai sa summer school sa kondisyong siya ay palaging magbabantay dito. Pero naging tapat si Sai at sinabi niyang kulang sa pagiging tao ang waifu pagdating sa pang-aakit. Biglang kumilos si Korone na parang totoong babae at kinabukasan biglang ginising niya si Sai. Patuloy niyang pinag-aaralan ng mabuti ang kilos ng binata pero hindi pa rin siya matagumpay sa kanyang plano. Narinig ito ni Korone kaya ginamit niya ang lihim na sandata ng kababayhan ang pag-atake. Malinaw na tumalab ito kay Sai kaya humingi siya ng tawad at inamin na may pisikal siyang atraksyon kay Korone. Dahil dito pumunta si Sai sa kanyang dragon para humingi ng payo, pero bigla na namang pumalya ang kanyang plano dahil naghihintay na roon sina Kina at Korone. Muli napatunayan na hindi marunong si Sai na tamasahin ang mga biyaya ng buhay,
dahil ginawa ni Korone ang pinakaliteral na paraan para akitin siya. Sa kasalukuyan nakatagpo niya si Hattori na mula pa nang dumating sila sa tabing dagat ay may kakaibang kilos kaya muling nagpakasim si Sai at humingi ng tawad. Ipinahayag ng waifu na nami-miss niyang makasama si Sai dahil abala ito palagi sa paglutas ng problema. Pagkatapos nito naglakad-lakad sila ni Hina at Hattori at nagkaroon ng kasiyahan sa tabing dagat kasama si Sai. Pagsapit ng gabi bumalik ang mga kabataan sa nayon para magpahinga pero biglang nagpasya ang mga scriptwriter na pahabay ng episode para bigyan ng dagdag na pag-unlad ang mga karakter. Nakita ni Sai si Hiroshi na naglalakad sa lansangan at nang batiin siya napansin niyang malungkot ang binata. Inamin ni Hiroshi na ipinanganak at lumaki siya sa nayon kaya para sa kanya parang bahay lang ang summer school. Pero ipinaliwanag din niya na may sinaunang alamat sa nayon na nagpopropesya ng pagkawasak ng Demon King. Nang marinig ito, napatulala si Sai dahil naintindihan niyang ito pala ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pinayagang dumalo sa summer school. Nang gabing iyon naramdaman ni Sai na may nakamasid sa kanya kaya lumabas siya upang magsiyasat kasama si Korone. Samantala sa loob ng academy, lihim na nakipagpulong si Fujiko kasama ang dragon ni Sai at si Riri ang chairwoman ng committee. Inamin ni Riri na isinantabi niya ang interes ng committee at gobyerno dahil nararamdaman niyang may korupsyon sa pamunuan, isiniwalat pa ng waifu ang mga plano ng mga nakakataas. Nang marinig ni Fujiko na sinusubukan ni Korone na akitin si Sai, nagpasya siyang siya na mismo ang kikilos kahit hindi siya sang-ayon na makipagtulungan kay Riri. Samantala pansamantalang nahiwalay si Korone kay Sai habang nagsisisiyasat at biglang lumitaw si Kina at ibinunyag ang lahat ng impormasyong nakuha niya mula sa pagpupulong ni Fujiko at Riri. Malinaw na naging problema na naman ang pagiging inosente ng waifu dahil lubhang kumpidensyal ang impormasyon. Pero dahil lasing ang waifu sa sake, hindi na masyadong pinansin ni Sai at sa halip mas pinagtuunan niya ng pansin ang nararamdaman niya para kay Kina. Dahil sa hindi malamang dahilan pakiramdam niya matagal na niyang kilala ang waifu. Bukod dito, napakatamis ng ugali ni Kina, kaya nagsimula siyang maniwala na baka may pag-ibig ang waifu para sa kanya. Pero biglang pinutol ni Korone ang malambing na sandali para bigyan ng babala si Sai sa kasamaang palad, bigla siyang inatake sa sandaling iyon. Nagbalik sandali ang kwento sa nakaraan at ipinakita na noong entrance exam ay hinulaan ni Yada na magiging bayani si Hiroshi pero itinuring lang itong biro ni Tori. Sa kasalukuyan, tuluyang naipakita ang anyo ng umatake kay Korone kaya agad na tumakbo si Sai upang tulungan ang waifu. Laking gulat niya nang malaman na wala namang matinding pinsala si Korone pero kakaiba ang kanyang asal na para bang magpapaalam. Dahil mahina ang social skills ng binata, inisip niya na nagbibiro lang ang waifu. Pero nagsimulang umasta si Korone na parang totoong babae kaya napilitan si Sai na seryosohin ang usapan. Pero huli na dahil emosyonal na nagpaalam ang waifu at nagbukas ng mahiwagang portal at umalis na nagdulot ng matinding pagkalito kay Sai. Pagkatapos nito inamin ni Kina na napilitan lang si Korone ng mga nakakataas na akitin si Sai at ang impormasyong iyon ay nakuha niya kay Fujiko. Samantala nakakaranas ng matinding existential crisis si Hiroshi dahil sa lahat ng kritisismo at pangungutya na naranasan niya sa buong buhay, itinuring siyang talunan ng mga tao sa isla dahil siya lang ang tanging tao na hindi marunong lumangoy at higit pa dito, labis na ipinagmamalaki siya ng kanyang ama dahil buong pusong naniniwala ito sa propesya ni Yada. May malaking paghanga rin kay Hiroshi pero labis nang sira ang kanyang self-esteem. Kinabukasan dumating si Yukiko, ang nakababatang kapatid ni Hiroshi, at agad nitong inusisa si Sai dahil gusto niyang ilantad ang tunay na pagkatao ng binata. Paulit-ulit na itinanggi ni Sai ang akusasyon ng dalaga na siya ay Demon King. Malinaw na gusto lang ng waifu na kumbinsihin si Hiroshi at palakasin ang kanyang kumpiyansa. Dahil kung si Sai ang Demon King ng propesya, ibig sabihin totoo ang lahat ng sinabi ni Yada. Pero minsan pa ipinakita ni Sai na wala siyang social skills dahil tinanggihan niya mismo ang propesya tungkol kay Hiroshi. Labis itong nakasakit sa magkapatid na Miwa, kaya agad silang tinakbo ni Kina para aliwin. Pinagalitan si Sai ni Haferi na nagdulot ng matinding pagsisisi sa binata. Samantala natagpuan ni Kina si Hiroshi sa baybayin ng lawa at agad niyang napansin kung gaano kalaki ang epekto nang nangyari sa kanya. Pero nakaiwas si Hiroshi sa alanganing usapan. Sa halip sinamantala niya ang pagkakataon para ipaliwanag ang alamat kay Kina dahil ang buong propesya ay naganap sa lawa, ibinunyag pa ng binata na ang kanyang mga ninuno ang unang nag-usap tungkol sa propesya.
Biglang naputol ang usapan nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Ilang segundo pa ay nakita nilang may isang mahiwagang shaman na nagsasagawa ng pagtawag sa isang halimaw sa lawa. Sa ilang sandali lang nagising ang halimaw at nagpamangha sa lahat dahil literal nitong pinayanig ang buong lugar. Nakita ng shaman si Yukiko at agad siyang pinuntirya dahil nasaksihan niya ang lahat. Pilit siyang pinigilan ni Hiroshi kahit na ibinunyag nito ang kanyang sarili. Mabilis na pinabagsak si Hiroshi ng shaman na dumurog sa puso ni Yukiko dahil ayaw pa rin niyang mawala ang pag-asa na makita ang kanyang kapatid na matutupad ang propesya. Ilang saglit pa ay dinala ng shaman ang halimaw sa kinaroroonan ni Sai para subukin siya. Ipinakilala ng shaman ang sarili bilang Mr. X na agad nakakuha ng pansin ni Sai dahil malinaw na siya ang taong sumusubaybay sa kanya mula nang dumating siya sa isla. Ipinaliwanag ni Yukiko kay Sai ang lahat ng nangyari kay Hiroshi, kaya napuno ng galit si Sai at marahas niyang inatake si Mr. X. Pero may kakaibang kakayahan itong puksain ang mahika, kaya napilitang lumaban si Sai gamit ang pisikal na lakas. Sa kasamaang palad eksperto sa pisikal na laban si Mr. X, samantala tuluyang binalot ng kawalan ng pag-asa si Hiroshi dahil wala na siyang dahilan para mabuhay. Pero nang maalala niya si Yukiko, muling nabuhay ang kanyang motibasyon dahil ayaw niyang wasakin ang kanyang pag-asa. Nakalusot si Hiroshi sa isa sa mga kanal ng lawa at nadiskubre ang isang espada na nakabaon sa bato gaya ng nakasaad sa alamat. Nahirapan siyang kumbinsihin ang sarili, pero laking gulat niya nang matagumpay niyang mahugot ang espada mula sa bato. Agad kinilala ng espada si Hiroshi bilang bayani, kaya ibinigay nito ang buong kapangyarihan nito. Naging makabagong artificial intelligence ang espada, at dahil dito nakatanggap si Hiroshi ng makabagong supersuit. Dumating si Korone sa tamang oras para sumali sa laban kay Mr. X na nagpasaya sa lahat ng naroroon. Pati si Mr. X ay nagulat dahil alam ng waifu ang lahat tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Korone na sa pamamagitan ng mahabang negosasyon sa mga nakakataas, muling naging tagapagbantay siya ni Sai, kahit bigo siyang akitin ng binata. Pagkatapos nito, mabilis niyang inatake si Mr. X at pinanginig ito sa takot dahil hindi apektado si Korone ng kanyang kakayahan. Samantala ginamit ni Hiroshi ang kanyang bagong kapangyarihan para mabilis na makarating sa sentro ng isla at sa harap mismo ng lahat tinalo niya ang halimaw ng walang kahirap-hirap. Napamangha ang lahat ng mamamayan sa kanyang ginawa, kahit hindi nila alam na si Hiroshi ang nasa likod ng maskara ng maalamat na bayani. Pagkatapos nito, hinanap ni Hiroshi si Mr. X, pero laking gulat ng lahat nang hindi siya payagan ni Sai. Sa halip gumawa si Hiroshi ng alibi para hindi siya mabunyag bilang bayani. Ipinakita ng flashback na matagal nang magkakilala sina Kina at Sai noong pagkabata nila. Habang nagbabalik tanaw na tuklasan nilang pareho silang iniwan sa parehong simbahan at lumaki sa pamayanan ng mga ulila. Sa katunayan ng palamuti na suot ng waifu sa kanyang buhok ay regalo pa mula kay Sai at kinumpirma ito ng kasalukuyan ng pareho nilang maalala ang kanilang pagkabata. Inamin ni Sai sa waifu na hindi niya alam ang kanyang kaarawan, kaya tuwing Disyembre, 25 siya nagdiriwang dahil iyon ang araw na iniwan siya sa simbahan. Inamin din ng waifu na lumaki rin siya sa simbahan, kaya nagsimulang maghinala si Sai na baka siya ang dalagang nakasama niya noon. Pero biglang itinanggi ito ng waifu dahil wala siyang naalalang ganoon. Samantala muling pinatunayan ni Fujiko na lagi siyang isang hakbang na mas maaga kaysa iba dahil na-deduce niyang nagkaroon ng epekto ang nangyari sa tabing dagat. Tama ang teorya ng waifu at sa pag-usap niya sa dragon, ipinaliwanag niyang may mga bagong halimaw na lumitaw. Napatunayan ito ilang segundo lang, matapos dahil nakita ni Sai at Hiroshi sa telebisyon na napupuno ng mga halimaw ang lungsod. Palihim na lumalaban si Hiroshi laban sa mga halimaw, pagkatapos na alala ni Sai, na literal siyang pumasok sa Academy dala, ang pangarap na maging isang high priest dahil nais niyang pagandahin ang mundo. Pero nakalulungkot kay Hiroshi ang mga salitang iyon. Dahil ang Demon King ay nagsabi rin ng eksaktong mga salita 100 taon na ang nakararaan. At kung si Sai ang magiging Demon King, kailangan niya itong pigilan. Makalipas ang ilang oras na datna ni Sai si Kina habang kumakain ng pananghalian sa oras ng klase at agad niya itong inusisa. Habang laging absent si Kina sa klase, bigla siyang naging invisible para makatakas at iniwan si Sai na nagsasalita mag-isa. Pagkatapos biglang lumapit si Makina na parang walang nangyari. Pero hindi siya pinansin ng binata dahil gusto niya lang makipag-ayos at ipinahayag na dapat dumalo ang waifu sa klase kung gusto nitong mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Pero gaya ng lagi nangyayari, nagkaroon ng kabaligtarang epekto ang plano ni Sai,
Kaya nagdulot ito ng selos at insecurity kay Hattori, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil hindi napansin ni Sai ang nararamdaman ng waifu. Humingi ng payo ang batang Demon King sa blue-haired na waifu, pero umalis lang ito ng tahimik na ipinapakita na siya ay nasasaktan sa ugnayan ni Sai at Kina. Samantala nalaman na gumawa si Fujiko ng bagong eksperimento sa mga halimaw at nakakuha siya ng itlog na gusto niyang paamuhin, pero ninakaw ito ni Kina nang hindi niya napansin at tinangkang lutuin. Buti na lang pinigilan siya ni Sai nang makita niyang kakaiba ito. Biglang lumaki ang itlog ng malaki at pagkatapos ay napisa at lumabas ang isang dambuhalang halimaw. Naghanda silang lahat para lumaban pero dumating si Fujiko at ipinaliwanag na kaya niyang kontrolin ang halimaw. Pero hindi siya pinakinggan ng nilalang at marahas siyang inatake. Kaya napilitan si Hiroshi na gamitin ang Ai at mabilis na tinalo ang halimaw. Bukod sa papuri at palakpakan, natupad pa ang pangarap niya nang mahalikan siya ng pinakasikat na idol na labis na nagpasalamat sa kanya. Kinabukasan bumalik sa normal ang lahat at sinamantala ni Kina ang pagkakataon para mangako kay Sai na babalik siya sa klase. Pero may kondisyon na kailangan niyang dumalo sa kaarawan nito kahit hindi alam ni Sai kung kailan eksakto tinanggap niya ang kasunduan. Samantala ipinaliwanag ni Korone kay Hattori na kailangan niyang ayusin ang isang pagpupulong para talakayin ang kasal nila ni Sai. Nagulat ang waifu at halos hindi mapakali kaya agad siyang nag-ensayo ng mga sasabihin. Buti na lang nagbigay ng payo si Koronen kahit halatang walang human touch ang kanyang payo. Pero nagbigay ito ng sapat na lakas ng loob para anyayahan si Sai. Nagkataon naroon din si Hiroshi kaya isinama siya ni Hattori at pati na rin si Korone na kailangan namang sumama dahil bantay siya ni Sai. Kinagabihan nakita ni Sai ang kakaibang pagpupulong ng isa sa mga direktor ng paaralan at ng pinuno ng isang mahiwagang sorcerer na kilala sa pagiging leader ng masamang organisasyon. Malinaw na isinagawa ang pagpupulong para sadyang masaksihan ni Sai at binigyan siya ng malinaw na mensahe na ang mga halimaw na lumalabas sa paligid ay para sa kanya. Ilang araw matapos nito, naglakbay sila para dumalo sa isang diplomatikong pulong kasama ang mga magulang ni Hattori. Sobrang alanganin ang biyahe dahil kailangan nilang magkasama ng matagal at ipaliwanag ang tunay na layunin ng pagpupulong. Sinubukan siyang tulungan ni Korone pero tumanggi ang waifu dahil hindi nito maunawaan ang kanyang nararamdaman. Buti na lang si Sai ay tila nakakaunawa sa sitwasyon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating sila sa bayan ng Iganasato kung saan lumaki si Hattori. Agad silang sinalubong ng nakababatang kapatid niyang si Yuko, na laking gulat at tuwa ni Hiroshi nang malaman niyang ito pala ang idol na si Hoshino Yuri na iniligtas niya ilang araw na ang nakalipas. Namula si Hattori sa hiya nang makita ang kapatid dahil natatatakot siyang malaman nito kung sino talaga si Sai. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng pamilya, inamin ni Yuko na nararamdaman niyang si Sai ang Demon King dahil noong bata siya ay nakagat siya ng halimaw na nagbigay sa kanya ng kakayahang damhin ang kadiliman sa loob ng iba. Pagsapit ng gabi, nakilala ni Sai ang ama ni Hattori na agad siyang inusisa ng sunod na tanong. Kahit hindi komportable, kalmado siyang sumagot at ipinakita ang kasiguraduhan niya sa kanyang nararamdaman. Para kay Hattori, sapat ito para makumbinsi at mapasaya ang ama. Pero halatang may kalabuan pa rin dahil litong-lito si Sai. Sa gabing iyon nagdaos ng malaking kasiyahan ang pamilya at mga kaibigan ni Hattori. Pero parehong nalito si Hattori at Sai dahil parang hindi lubos na naunawaan ng binata ang sitwasyon. Dahil dito naglakas loob si Hattori na puntahan si Sai sa kanyang kwarto sa kalagitnaan ng gabi. Ikinabigla ng binata ang ginawa ng waifu dahil hindi pa niya ito nakita na gumawa ng ganito dati. Pero kailangan ng waifu na malinawan ang lahat kaya sinubukan niyang akitin si Sai ng bahagya. Sa kasamaang palad, muling pinatunayan ng batang Demon King na hindi niya kayang pahalagahan ang mga biyaya ng buhay dahil inisip niyang sumusunod lang si Hattori sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Biglang napaiyak ang waifu dahil totoo ang nararamdaman niya para kay Sai. Pero nihim pa rin ito naunawaan ng binata. Pero umalis ang waifu na umiiyak. At pagkatapos agad na lumabas ang mga kamag-anak at inakusahan si Sai bilang traitor dahil naniwala silang ginamit niya si Hattori para sa politikal na dahilan. Buti na lang biglang dumating si Teria at nilinlang ang mga kamag-anak ni Hattori sa isang bitag. Pagkatapos ipinaliwanag niya na interesado rin siya kay Sai. Dahil ang Demon King ay isang napakahalagang yaman na gustong angkinin ng lahat ng pamilyang ninja. Pero malinaw na sinabi ni Sai na hindi pa niya gustong mawala ang kanyang V-card at agad na inilagay si Teria sa friend zone
Kaya nagalit ang waifu at ibinunyag ang tusong plano na kanyang isinasagawa kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala ipinakita sa isang eksenang magkasabay na nasa panganib si Kina. Dahil ang ama ni Teria ay pinunong pari ng sektang naglilingkod sa paganong Diyos na si Suhara, at ibinunyag ng waifu na iniutos mismo ni Suhara na isakripisyo si Kina. Biglang kinabahan si Sai nang marinig ito at sinubukan agad na umatake. Pero biglang lumitaw si Yuko at mabilis siyang pinigilan. Nakita ito ni Teria kaya agad siyang umalis sa lugar. Sinimulang pagalitan ni Yuko si Sai, at bagaman madilim at hindi tiyak ang kapalaran ng binata, nag-alala pa rin ang waifu sa ginawa niya kay Hattori. Pero biglang sumingit si Korone at pinagalitan si Sai. Dahil obligadong sumunod siya sa mga desisyon ni Suhara, ayon sa utos ng gobyerno, naging sobrang tensyonado ang sitwasyon dahil handa na si Korone na sirain si Sai kahit may nararamdaman siya para dito. Pero sa huli muling pinatunayan ni Korone na siya ang mas mabuting waifu dahil nagpanggap lang siya at hinayaan ang sarili na ma-deactivate para hindi siya pagbintangan. Bago umalis, napansin ni Sai na si Yuko ay may taglay na madilim na enerhiya sa kanyang katawan dahil nagsimulang magreakto ito sa presensya ng Demon King. Samantala, nahuli si Kina ng mga kasapi ng kulto, pero agad siyang nailigtas ng isang mahiwagang lalaking may blonde na buhok na unang lumitaw ilang eksena ang nakalipas. At bago pa sila matalo nalaman ng mga paganong pari na ang blonde na lalaki ay si Yamato mismo. Dumating si Sai sa lugar at nagpasalamat kay Yamato sa pagliligtas kay Kina, pero mabilis na ibinunyag ni Yamato na ginawa niya ito para sa sariling interes dahil napahalagang kasangkapan si Kina para sa labanan laban sa mga espiritu. Kaya agad na puno ng tensyon ang paligid dahil si Yamato ay matagal nang kumikilos sa anino at ngayon isinasagawa na ang kanyang buong plano. Biglang dumating si Fujiko para tulungan si Sai at dala pa niya ang mga halimaw na napaamo niya. Samantala muling nagkita si Teria at ang kanyang ama na sugatan na maluba dahil sa pinsalang tinamo mula kay Yamato. Nalungkot siya sa kalagayan ng kanyang ama, pero alam niyang kailangan niyang akuin ang tungkulin bilang pinuno ng kanilang sekta. Pagkatapos, lumitaw ang isang kakaibang kasapi ng organisasyon ni Yamato na si Tuve at agad na nag-alarma ang waifu. Sa kabilang banda, nakipagkita si Hattori sa kanyang ama para sa parehong dahilan at nalaman niya ang nangyari sa ama ni Teria. Ikinagulat niya ang pag-aakalang si Sai ang may gawa ng lahat. Biglang lumitaw ang lola ni Hattori at iniabot sa kanya ang isang sinaunang espada na minanapas sa maraming henerasyon dahil nakatadanang gumawa ng dakilang bagay ang waifu. Pero nilinaw ng matanda na dapat gawin niya ang sa tingin niyang tama at kalimutan ang moralidad dahil kailanman ay hindi mauunawaan ng mga Diyos ang damdamin ng tao. Samantala sa labanan nagpapatuloy ang pagtatalo sa kapalaran ng sangkatauhan sa pagitan ni Sai at Yamato, pero mas mataas ang antas ng kapangyarihan ni Yamato. Kaysa sa lahat ng mag-aaral sa akademya, biglang dumating si Fujiko sa eksaktong sandali at ginamit ang isa sa mga halimaw para iligtas si Sai mula sa trahedya. Mabilis na tumakbo sina Fujiko at Kina para mailayo si Sai, pero gaya ng inaasahan agad silang hinabol ni Yamato dahil alam niyang kayang pagalingin ni Sai ang kanyang sugat. Kaya hindi niya ito gustong bigyan ng oras. Nagmadali ang mga waifu para makatakas, pero laking gulat nila nang masalubong nila ang direktor na agad na hinarang si Yamato. Paglabas nila sa labanan nakasalubong nila si Riri, na walang alinlangan na binalaan si Sai. Napaparusahan siya kung sasaktan niya ang sangkatauhan kahit paulit-ulit nang ipinaliwanag ni Sai na wala siyang masamang intensyon, hindi pa rin nawala ang kanyang paghusga, kaya patuloy pa rin ang pagtatalo sa kapalaran ng sangkatauhan. Sa kabilang labanan, pinamunuan ni Hattori at Teria ang lahat ng ninja ng kanilang mga angkan para isagawa ang huling sagupaan. Nag-aalala si Hattori sa kanyang kapatid dahil patuloy na lumalakas ang madilim na enerhiya sa loob nito. Biglang lumitaw si Hiroshi at mabilis na nagbabala kay Yuko tungkol sa panganib na nakapaligid sa kanya na labis nitong ikinapasalamat, pero hindi pa rin nawala ang kanyang pag-aalala. Samantala bumaba si Sai sa ilalim ng akademya para makipagkita kay Peter Hausen, ang kanyang tapat na dragon, at sa gulat nito mas ambisyoso pa ang plano ni Sai kaysa sa orihinal na Demon King dahil balak niyang sirain mismo ang Diyos. Habang nangyayari ito naghahanda para maglaban ang direktor at si Yamato. Biglang lumitaw sina Sai at Peter Hausen sa ibabaw ng lupa at nagsimulang maghasik ng takot sa mga mamamayan. Hindi pinansin ni Sai ang kawalan ng kasalanan at dumiretso agad sa labanan, samantalang si Hattori ay sinamantala ang pagkakataon
dahil ang kanyang mga kasama. Pero inatake ni Hattori habang distracted ang iba at gaya ng inaasahan walang epekto ang kanyang pag-atake laban kay Sai. Na literal na sumipsip ng napakalaking kapangyarihan ni Peter Hausen na mula ang waifu nang makita na hindi pa rin nagbago si Sai. At sa katunayan, naging mabait pa ito at humingi ng tawad dahil hindi niya naintindihan ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos hinila niya ang waifu sa ligtas na lugar at ipinagpatuloy ang kanyang landas. Pero laking gulat niya nang biglang lumitaw si Brave at inatake agad si Peter Hausen. Sa halip na kabahan lalo pang na-excite ang dragon dahil hindi niya maramdaman ang mana kay Brave dahil malinaw na ang lakas nito ay teknolohikal at hindi mahika. Samantala sina Hattori at Yuko ay pumasok sa akademya para labanan ang mga halimaw na naglilingkod sa Demon King. Pero hindi nila inaasahan na makasalubong si Rubbers, isang kakaibang nilalang na nakakadiri. Buti na lang nakatanggap sila ng tulong mula sa dalawang ninja, pero masyadong malakas si Rubbers, at doon nalaman na siya ay nasa ilalim ng utos ni Natoriya at ng kanyang mga tauhan. Samantala napagdesisyunan ni Sai na tapusin na ang laban kay Brave. Dahil higit pa sa pisikal na sagupaan, ang labanan ay naging pilosopikal na. Binuka ni Peter Hausen ang kanyang mga panga at inilagay si Brave sa napakadelikadong sitwasyon. Dahil bukod sa muntik siyang lamunin ng dragon, ay nakita pa niya itong nag-cha-channel ng isang nakamamatay na bolang enerhiya. Pero sinabi ng AI kay Brave na maaari niyang gamitin ang Demon Anti-King mode para makaligtas at dahil dito matagumpay siyang nakatakas. Biglang dumating ang isang napakalaking barkondigma na nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Ang barko ay may codename na Black Crane at dinisenyo eksklusibo para labanan ang Demon King. Agad itong umatake ng todo, pero natuklasan ni Peter Hausen na ang barko ay may taglay na core ng mahika, kaya mabilis siyang sumalakay pabalik. Matapos niyang makubkob ang barko, nakapagbigay siya ng isang nakamamatay na tama sa makina nito. Sa gulat ng lahat, isa sa mga piloto ay isang magic dummy na kontrolado ni Tuve, at lumabas na si Tuve pala ang kumokontrol sa lahat mula sa anino, dahil nais niyang magdulot ng malaking sakuna, gamit ang barko at laking gulat ng lahat na magtagumpay ang kanyang plano. Nakita ito ni Hiroshi, kaya agad siyang nag-alala para kay Sai at mabilis siyang nagpunta upang hanapin ito dahil kahit magkalaban ang kanilang tadhana, itinuturing pa rin niyang kaibigan si Sai. Pagdating niya sa lugar, nadatnan niya si Yamato at ang punong guro. Agad niyang naintindihan na nasa panganib ang matanda, kaya mabilis siyang sumugod para tumulong. Pero binalaan siya nito na sobrang makapangyarihan si Yamato at nakiusap na umalis na lang, tumanggi si Hiroshi at pinili pa ring lumaban, pero biglang na-deactivate ang kanyang suit sa mismong sandaling iyon at lumabas ang katotohanan na si Yamato, ang mismong lumikha ng AI sa likod ni Brave. Gayunpaman nakumbinsi ni Hiroshi si Yamato na huwag siyang patayin dahil maari siyang maging kapaki-pakinabang sa pagkatalo ni Sai dahil siya lang ang kayang gumamit ng suit. Samantala nagsimula namang habulin ni na Fujiko at Kina nang nilalang na walang talo ang parehong halimaw na umatake kay Hattori kanina. Kaya agad silang nag-alerta. Pero laking gulat ni Teruya nang biglang sumabog si Riri sa gitna ng labanan at ibinunyag na ang ama ni Teruya ay napatay ng waifu mismo. Nagdulot ito ng kaguluhan dahil pinaniwala ni Teruya ang lahat na si Sai ang may gawa. Agad niyang iniutos na arestuhin si Riri kaya naghanda ang mga ninja para salakayin siya. Pero buti na lang dumating sa oras ang kanyang mga kasama at agad siyang tinulungan. At nalaman na ang mga waifu ay nagkaisa para tulungan si Fujiko na protektahan si Kina. Sa gitna ng labanan nakaharap ni Fujiko si Yamato at labis siyang natakot dahil nakakatakot ang kanyang presensya. At para bang hindi pa sapat iyon, nagawa pa ni Yamato na ipasok si Kina sa isang trance na labis na ikinagulat ng lahat dahil biglang nag-iba ang kanyang ugali. Gaya ng inaasahan, madaling nakatakas si Yamato sa kabila ng depensa ng mga waifu at binuhat niya si Kina bago teleport sa ibang lokasyon. Samantala si Riri at Hattori ay magkasama na sa labanan at malinaw na magkasalungat ang kanilang mga layunin, kaya hindi maiwasan ang sagupaan. Agad na hinarap ni Hattori ang waifu at nagbanta na ipapadala niya ang lahat ng kanyang tropa kung kinakailangan. Alam ito ni Riri, kaya hinarap niya ang mga sundalo ni Hattori. Pero biglang sumingit si Tuve gamit ang kanyang mga puppet at mabilis na tinalo ang mga sundalo ni Hattori. Kaya wala nang ibang magagawa si Hattori kundi harapin si Riri ng mag-isa. Pero laking gulat ng lahat nang mabilis siyang natalo dahil kulang siya sa bilang. Biglang lumitaw si Teruya at ibinunyag na bihag niya si Yuko.
Sa kabilang banda nalaman na nakatakas si Fujiko mula sa walang tigil na habol ni Rubbers gamit ang matalinong taktika. Sa kabutihang palad, dumating si Brave sa oras at nailigtas si Yuko, pero agad na ipinakita na naroon lang siya para iligtas ang kanyang minamahal na waifu dahil siya ay tinatakot ni Yamato at wala siyang ibang pagpipilian, kundi umalis agad matapos mailigtas si Yuko. Pagkatapos nito, dinala ni Tuve si Ruri palabas para mailigtas siya at naghanda para lumaban sa mga waifu. Pero sa mismong sandaling iyon dumating si Fujiko at inilagay si Tuve sa alanganing sitwasyon. Ngunit nang atakihin ni Ruya si TV nang nakamamatay, napagtanto niya na si TV ay kumokontrol lamang ng isa pang puppet. Sa gulat ng lahat, biglang muling nabuhay si Sai mula sa abo. Ipinapakita na hindi siya nawala sa pagbagsak ng barkong militar. Agad na naunawaan ni Sky ang sitwasyon, kaya nagpasya siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan, kahit nagiging kaguluhan literal ang buong lungsod. Sa katunayan, inamin ni Sky na lubhang limitado ang kanyang kapangyarihan dahil sa napakalaking enerhiya na ginamit niya para mabuhay sa pagbagsak ng barko. Kaya umurong si Ruri na ikinagulat ng lahat dahil nangako siyang pipigilan si Sai. Ngunit may isa pang hadlang si Sai, sapagkat sina Tori at Hattori ay kailangang managot. Ang mga waifu ang namumuno sa pinakamakapangyarihang tribo ng ninja sa mundo, kaya hindi nila maaaring hayaang makatakas si Sai. Sa gulat ng lahat, ginamit ni Hattori ang maalamat na espada ng angkan upang hamunin si Toriya at malinaw na inihayag ng waifu ang damdamin niya para kay Sai. Sinimulan niyang atakihin ang mga tauhan ni Toriya, pinatunayan na siya ang piniling gumamit ng maalamat na espada. Pagkatapos, madaling tinalo ni Hattori ang mga tauhan at nagbigay ng sapat na oras para makatakas si Sai. Pagkaraan nito, nalaman na buhay pa ang ama ni Toriya na ikinagulat ng waifu. Samantala, kailangan pa ring lagpasan ni Sai ang huling hadlang bago ang laban kay Yamato. Sinalubong ni Brave si Sai upang balaan siya tungkol sa kasunduan niya kay Yamato. Pero alam ni Hiroshi na walang paraan para umatras si Sai. Kaya wala siyang pagpipilian kundi harapin ito ng pisikal. Sa katunayan, mas malaki ang determinasyon ni Sai kaysa sa pag-unawa ni Hiroshi. Kaya nagsimulang matakot ang binata sa maaring mangyari sa kanya. Sa gulat ni Hiroshi, biglang umatake si Sai sa isang pabigla-biglang at hindi planadong paraan na nag-iwan sa kanya sa pagkabigla dahil kayang burahin ng breeze system si Sai ng madali. Gayunpaman, halos agad na naintindihan ni Hiroshi ang desisyon ni Sai sapagkat napakalalim na ng kanilang pagkaibigan. Sadyang hinayaan ni Sai na masugatan siya ng matindi upang maunawaan ni Hiroshi na hindi masama ang kanyang layunin. Nagkarga ng sobra ang suit ni Hiroshi at pareho silang mabilis na bumagsak patungo sa kawalan. Kaya sinira ni Sai ang bahagi ng suit upang protektahan si Hiroshi mula sa bagsak, pagkatapos ay iniligtas niya ang binata at dinala kay Yuko upang makita ng waifu kung sino talaga ang bayani na palaging nagligtas sa kanya. Namula si Hiroshi dahil akala niya iginagalang lang siya ng waifu bilang si Brave. Subalit, gaya ng inaasahan, naantik si Yuko nang malamang si Hiroshi ang bayani na nagligtas sa kanya at sa marami pang iba. Kahit inaasahan ng anime lovers ang isang halik, biglang nag-react ang madilim na marka ni Yuko sa presensya ni Sai, kaya naputol ang matamis na sandali. Ipinaliwanag ni Sai na hindi niya matatanggal ang marka nang hindi nagdudulot ng hindi na may babalik na pinsala, pero inihayag din niya na matatanggal niya ito kapag natalo na niya ang Diyos na si Suhara. Pagkatapos nito, umalis si Sai upang hanapin si Yamato. Samantala, tinala ni Yamato si Kina sa lugar ng ritual. Matapos lampasan ng mga guwardiya, naghanda na para simulan ang seremonya. Inilapag niya si Kina at iniutos na buhayin ang mekanismong tinatawag na singularity. Sa sandaling iyon, nagulat si Yamada nang bumukas ang portal ng espasyo-oras sa kanyang harapan. Ipinakita ni Kina ang banal niyang kalikasan sa pagpasok sa banal na dimensyon, kaya sinimulan niyang basahin ang nakaraan ni Yamada. Isang flashback ang nagpakita na nabuhay si Yamato mahigit 100 taon na ang nakalipas at naipit sa espasyo-oras dahil sinubukan niyang baguhin ang kanyang kapalaran at ng kanyang pamilya. Ang anak niyang babae ay may banal na kalikasan din, tulad ni Kina, kaya ginugol ni Yamato ang buong buhay para ibalik ito. Agad na nakisimpatya si Kina at sinubukang tumulong, pero alam ng waifu na wala siyang magawa. Kahit ipinaliwanag niya, hindi siya pinakinggan ni Yamato dahil buong buhay niyang hinintay ang sandaling iyon. Dumating si Sai at hinarap si Yamato ng salita, pero alam na ni Yamato ang mangyayari, kaya agad siyang umatake. Sa gulat ng lahat, napakabilis ng huling laban sapagkat gumamit si Sai ng tusong estratehiya para ipahiya si Yamato at talunin siya sa isang iglap. Ginamit niya ang mana replika at winakasan ang labanan.
Biglang nag-aktibo ang depensa ng sistema, kaya nagsimulang lumikas ang mga taga-sunod ni Suhara upang maiwasang masira. Ngunit hindi ito sapat para pigilan si Sai. Alam ng batang Demon King na hindi niya mababago ang mundo nang hindi tinatalo si Suhara, kaya tinawag niya si Peter Hausen. Tinanong ni Yamato ang motibasyon niya at malinaw na ipinaliwanag ni Sai na ayaw niyang maging bahagi ng mundong pinamumunuan ng tiwaling Diyos dahil ang mabuting Diyos ay hindi kailanman lilikha ng Demon King. Mabilis na hinabol ni Sai si Sukara at nang pumasok siya, natuklasan niya ang buong loob ng sistema ng espasyo-oras. Puno ito ng mga bantay, kaya kinailangang samahan siya ni Peter Hausen papunta sa core. Gaya ng inaasahan, sumalo si Peter Hausen ng matinding pinsala upang mailigtas si Sai, kaya magkasama silang nakapasok sa core. Pagkatapos, nagsabay si Peter Hausen kay Suhara at nakalikha ng itim na butas. Dumating si Kina sa mismong sandaling iyon at, nang makita ang nangyayari, umiyak ng walang tigil dahil alam niyang malapit nang maglaho ang kanyang mga kaibigan. Gayunman, nangako si Peter Hausen na maliligtas si Sai at iniwan pa niya ang isa sa kanyang mga ngipin bilang alaala. Pagkatapos nito, tuluyang winasak ng grupo si Suhara at pinago ang kapalaran ng timeline. Sa kasamaang palad, nawala si Peter Hausen kasama ni Suhara sapagkat isinakripisyo niya ang sarili upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Muling nakasama ni Sai ang grupo at agad niyang napansin na ilan lamang ang nakakaalala sa lahat ng nangyari. Kaya, natanto niyang binago ni Kina ang alaala ng lahat. Malinaw na ginawa ito ng waifu upang makapamuhay si Sai nang hindi inaalala ang kapalaran.